So mga tol, matapos pong manknockout si Jake Paul kay former heavyweight world champion Anthony Joshua kahapon sa laban nila na ginanap sa Florida, USA, 4 na beses pong bumagsak si Jake Paul, 2 sa round 5 at 2 din sa round 6. So sinabi nga po ni Jake Paul noong makapanayam ito na sa tingin daw niya basag daw ang panga niya, at noong sinilip ng team niya ang loob ng bibig ni Jake Paul, kumpirmado na basag talaga ang panga niya. Halos dumapa na po kasi ang ngipin ni Jake Paul, at noong dumiretso na ng hospital si Jake Paul, nakita sa x-ray na basag talaga ang panga niya, at hindi lang kaliwang panga ni Jake Paul ang nabasag, pati din ang kabilang panga niya basag din. At kahit basag ang panga ni Jake Paul, hinamon pa niya si Canelo Alvarez. Sinabi niyang doble daw ang basag ng panga niya, ibigay daw sa kanya si Canelo Alvarez after 10 days. So ganyan po katapang si Jake Paul, malakas ang loob niya na pumalag kahit na dihado siya. Natapos na nga din po ang haka-haka ng iba na sinasabing puro scripted lang daw ang laban ni Jake Paul. Magpapatunay po kasi na ang laban niya kay Joshua hindi talaga scripted. Kaya nagtanong pa itong si Jake Paul sa mga nagkikriticize. Sinabi niyang I was paid to lose, sabay tawa. Samantala, marami naman po ang humanga kay Jake Paul sa pinakita nitong katapangan. Nakatanggap si Jake Paul ng respeto sa mga kapwa niya boksingero dito kina Claressa Shields. Nakakabangha daw yung ginawa ni Jake Paul. Tumagal daw kasi ito ng 6 rounds. Big respect naman ang sinabi ni Regis Prograis kay Jake Paul, at nire-respeto din ni Ryan Garcia si Jake Paul. Credit daw dito kay Jake Paul dahil lumaban daw ito ng buong puso. Ganon din po itong si Chris Eubank Jr. Nire-respeto din niya si Jake Paul. Maging ang tumalo kay Jake Paul na si Anthony Joshua, bilib din sa pinakitang tapang ni Jake Paul. Grabe nga daw ang spirit at puso ni Jake Paul. Una daw sa lahat, marami daw mga fighters ang hindi lumalaban sa kanya, pero itong si Jake Paul, pumalag daw talaga sa kanya. Pangalawa, kahit na bumabagsak daw itong si Jake Paul, bumabangon daw ito. Kaya para kay Anthony Joshua, makakabalik pa rin daw itong si Jake Paul. Kapag bumalik nga daw ito sa 2026, bebenta pa rin daw ang laban nito dito kina Tank Davis o Ryan Garcia o kung sino pang pwedeng makalaban niya. Sa kabilang banda naman mga tol, kaya pala na knockout itong si Anthony Joshua kay Jake Paul. Tinuruan pala ito ng tumalo sa kanya ng 2 beses na si heavyweight world champion Alexander Usyk kung paano bumitaw ng kanan. Inilabas nga po ng Ring Magazine ang video na yan, at kung paano bumagsak itong si Jake Paul. Hinamon naman po ni Anthony Joshua itong si Tyson Fury. Sila naman daw ang maglalaban sa susunod na taon. Kung tunay nga daw na bad boy itong si Tyson Fury, wag na daw itong marami pang satsat, maglaban na lang daw sila. Sa iba pang balita mga tol, SEA Games gold medalist Yumar Marcial, muntik palang mag-backout sa SEA Games 2025 sa Thailand. Nang makapanayam kasi ito ng GMA, sinabi niya na hindi na daw siya sana lalaban sa SEA Games dahil daw sa hand drop. Unsafe daw kasi yung hand drop sa SEA Games sa Thailand. 3.5 meters lang daw kasi yung haba. Sa timbang daw kasi nilang mabigat, unsafe daw yon. Marami na nga daw mga boksingero na na-injured. Maging yung kalaban niya, may tape na daw yung kamay dahil na-injured. At isa nga din daw sa Team Philippines, na-injured din daw ang kamao. Maging si Yumar Marcial, hindi nakaligtas, na-injured din yung kamay niya. Pinakita pa niya na namamaga yung knuckle, kaya muntik na umanong hindi siya tumuloy. Pero dahil gusto daw niya magbigay ng karangalan sa bansa natin, tinuloy pa rin daw niya yung laban kahit na risky ang sasapitin ng kamao niya.